dapat nyong malaman sa pag-apply pa South Korea. So actually dito mga kachinggo, hindi ko kayo tinanggalan ng lakas ng loob para mag-apply kayo at ituloy yung plano nyo sa pag-apply sa South Korea. So 'di ba kung alam na natin yung proseso. Ang dami ko kasing nababasa ngayon sa APS topic page na mga comment doon. Actually guys, ang dami talagang na-expire ngayong buwan na to. Nung November pa nga, tas ngayong December maraming na-expire. Kasi hindi po talaga guarantee na makakaalis ka pa South Korea kapag passer ka na. Hindi po. Dapat nyo talagang malalaman to, lalong-lalo na dyan sa mga bago. So, una-una ha, hindi ko kayo dinidiscourage sa kung bakit. Gusto ko lang sabihin sa inyo para malaman nyo, bago pa lang. At least aware kayo. So, ito na lang. Assuming nyo, marunong na kayo sa, kaya nyo na ipasa yung exam sa APS topic. Exam sa DMW. Ang gagawin nyo, maghihintay kayo ng registration. Tapos, kapag ando na kayo sa registration, magkakaroon pa yan ng evaluation. Ipasok ba kayo? Kung pumasok ba yung mga requirements na katulad ng sizing, passport, or yung mga scan passport, ganun. May mga size kasi yan eh. Pagkatapos nun guys, yun. Okay, approve ka sa evaluation. Babayad ka na. After mo magbayad guys, mga ilang araw siguro, lalabas ng schedule sa exam mo. So sabi natin first batch ka, second batch or third batch, ganyan. So assuming pumasa ka na sa exam, maghihintay ka na naman ng announcement para sa skill test. And after nun guys, assuming tapos ka na, maghihintay ka na naman ng result sa skill test kung pasado ka. Then, after sa result, kung nandun ka sa list, pwede ka nang magpa-medical. So, after nyo pala dun sa skill test guys, maghintay kayo ng announcement. Then, kapag meron kayo dun sa list, magpapa-medical kayo. Tapos, pag fit to work naman kayo, the same time, meron na kayong APS account nun eh. Gagawa na kayo ng APS account. Pagkatapos nun, pag fit to work kayo, isasubmit nyo yun sa DMW. Tapos, through Google Form yan eh. Through online, sasubmit nyo, may pipill upan pa kayo dun sa Google Form. Tapos guys, dyan, mahirap din dyan kasi marami ding nare-resent at nagkakaroon ng return. So, nahirapan sila bago sila magkaroon ng approval. Maghihintay ka na after ng pag-submit mo doon, maghihintay ka ng data. Kapag hindi tama yung submit mo, kung may mali doon, pwedeng resend or return. So, matatagalan ka na naman. Maghihintay ka na naman. After nun guys, sabi natin approve ka na. Maghihintay ka na naman ng employer niyan. Ang daming naka-line up doon sa roster. Siguro, 17, 18, 19, 20, 21. Ang daming tambak. Sasabihin ko lang sa inyo. Ang ano kasi ngayon eh, laging nagpapa-exam eh. Pero wala tayong magawa. Diskarte nila yan eh. Kasi negosyo yan eh. Business yan eh. So, sa mga passers ngayon na andun merong approval, naghihintay na lang talaga. So, ito po talaga guys, pinaka-main po dito na reason bakit gumawa ako ng video para malaman nyo na hindi garante kapag passer ka na, makakaalis ka. Yun po talaga yung totoo. Realidad yan sa pag-apply pa South Korea. Di ko naman tinatanggalan kayo ng lakas ng loob para ipagpatuloy yung plano nyo sa buhay. Basta sinasabi ko lang kung ano yung totoo dito. Kaya sana guys, naliwanagan kayo. Comment na lang kayo kung ano yung mga hindi nyo naintindihan doon.